NQCI, excited na excited nang makita at mabigyan kayo ng quality education. Kaya naman dinala natin dito sa radyo at Facebook ang ating kumustahan sa programang NQ Mustahan. Maririnig dito sa Spirit FM tuwing Huwebes, alas 11 ng umaga. NQ Mustahan. Kwentuhan at kumustahan sa NQCI. NQ Mustahan. Sa NQCI, pangarap mo ay posible. Ikaw ba'y taga-real na Karo Infanta? O tumatawid mula pa sa kabilang isla? Sa hirap ng buhay parang di na kaya. Kolehiyo'y pagpatuloy dahil kulang sa pera. Huwag kang mag-alala, di mo na kailangang lumayo pa. Alisin ang pangamba, sinong may sabing hihinto ka. Kung gusto mong maging guro, dito ikaw ay magtungo. Pulis, sundalo at bumbero, nanggaling din dito. Empleyado, negosyante, di ka magsisisi. Sa NQCI, pangarap mo ay posible. Pasok ka na naman, senior high school ka na ba? Naghahanap pa rin na magandang eskwela. Kung wala palika, tutulungan kita. Tara na, sumama ka, saan ka tayo pupunta? Enrollan na naman, pero di kailangang lumayo pa. Pagpatuloy ang hakbang, sinong may sabing tapos na? We also offer senior high school tuitions, ABM and STEM. Games and GARS are included in our system. Master's program and also professional education. In NQCI, we offer solutions. Mag-alala, di mo na kailangang lumayo pa. Alisin ang pangamba, sinong may sabing hihinto ka. Kung gusto mong maging guro, dito ikaw ay magtungo. Pulis, sundalo at bumbero, nanggaling din dito. Empleyado, negosyante, di ka magsisisi. Sa NQCI, kung gusto mong maging guro, dito ikaw ay magtungo. Pulis, sundalo at bumbero, nanggaling din dito. Empleyado, negosyante, di ka magsisisi. In NQCI, we offer solutions. Sa NQCI, pangarap mo ay posible. Sa NQCI, pangarap mo ay posible. Sa NQCI, pangarap mo ay posible. Magandang umaga po muli sa inyo, mga NQCians, mga NQers. Welcome po sa programang NQ Mustahan. Ngayon pong araw na ito ng Huwebes, March 16, 2023. Ako po si RJ Caruncho. At magkakasama-sama po tayo simula sa oras na ito hanggang mamayang alas 12 ng tanghali para po makakwentuhan, makakumustahan po natin ang ating mga kaibigan mula po sa Northern Quezon College Incorporated. Malaman po natin kumusta na po ang mga activities sa loob ng NQCI, ano po ang mga programs, mga updates. Lalong-lalo na po ngayon na pumasok na ang second semester. Ano ho? Nagkaroon po tayo ng NQ Mustahan airing noon pong March 2, 2023 at nakasama po natin dito sa programa sina Ma'am Elanie Babiera mula sa Finance Office, ganoon din si Sir Marvy Portelo mula sa IT Department. Ngayong pong umaga, meron muli tayong makakasama para po talakayin naman ang iba't iba pang mga programa
ng Northern Quezon College Incorporated. At pababatiin po natin sila, no? Unahin po natin pabatiin ang na-miss po natin nung nakalipas na airing po natin dito sa programa. Walang iba kundi ang school president sa katauhan po ni Sir Ricardo Makasait III. Sir Ricky, good morning po. Good morning sa atin pong gumagandang lalaking tagapagpadalo ng programa po. RJ, good morning. Good morning Sa po. akin pong mga kasama dito sa studio, mga kapamilya sa Northern Quezon College Incorporated, sa amin po mga estudyante, sa ating mga taga-subaybay, tagapakinig at tagapanood. Magandang umaga po sa inyong lahat. At karangalan po namin muli na kayo po ay aming makasama at makahuntahan sa umagang ito. Ayan, at mamaya hihingan natin ng wow si Sir Ricky. No? Pero pabatiin po muna natin si Ma'am Jexel Avenilla, ang coordinator po ng Community Extension Service. Ma'am Jexel, good morning po. Good morning po, sir. Binabati ko po lahat ng mga taga-NQCI, lalong-lalo na po si Ma'am Maricon Caballero at saka pong ating mga heads po diyan. Magandang umaga po sa inyo at saka yung pong ating mga estudyante at lahat po ng employees at syempre po lahat po ng mga tagapakinig natin yan. Good morning po. At kasama rin po natin sa himpilan ngayon si Sir Roniel Eranista, ang coordinator po naman ng Sports Athletics. Sir, good morning po. Good morning po. Binabati ko po yung mga estudyante sa NQCI, yung mga katrabaho natin sa NQCI, kasama natin sa opisina, si Sir Joven Barnedo, si Ma'am Jelly Mandani, si Sir Kim Azotea, at lahat ng mga nagmamahal sa NQCI. Good morning po. Ayan, at bago natin tanungin yung pong ating mga panauhin, nabanggit niya po natin, hihingan muli natin ng wow o word of wisdom ang ating pong school president, Sir Ricky Makasait. Good morning, Kuya RJ. Mukhang nauubusan na yata ako ng wow. Ano po. Meron po ako naalala na isang quotation na ang sabi ay, success is not final, failure is not fatal. It is the courage to continue that counts. Ano po. Tayong lahat, bilang mga tao, estudyante, nagtatrabaho man tayo o hindi, lahat tayo nakakaranas ng mga challenges. Ano. At yung success, hindi ito yung final. Ano, hindi naman natatapos ang buhay. At yun naman pong ating failure, yung pagkabigo natin, hindi naman ito fatal. So hindi dapat tayo sumusuko. Kami sa larangan po ng education, meron nga pong sinasabi, there's no such thing as single or magic bullet that can address different challenges. Dahil knowing the nature of the dynamics of change, talaga, Kuya RJ, pabago-bagong panahon. Kung dati ay tayo ay purely ay online, nagkaroon tayo ng combination ng module, online, tapos ay yung face-to-face natin ay limited. So this coming semester, we will be requiring the students of NQCI to frequently visit the campus. Medyo maiiba na, Kuya RJ, yung sequence, yung ating sistema na naman ng pag-aabot o paghahatid po ng education sa ating mga bata, at mas madalas na po ang gagawin nilang pagbisita sa ating campus. So yan, salamat po, no, Sir Ricky, doon po sa yung word of wisdom na ibinahagi ngayong umaga dito po sa ating programa. At patuloy po nating makakasama si Sir hanggang sa dulo ng ating NQ Mustahan ngayong araw na ito. At unahin po natin na tanungin si Ma'am Jexel. Kaugnay po naman itong Community Extension Service. Ano po ba ito, Ma'am Jexel? Ayan, good morning po ulit, DJ, RJ. Ang Community Extension Service po ng ating NQCI ay isang programa na kung saan po ay ine-extend po natin yung ating mga programs and services. Sabi nga po ay hindi lamang dapat umiikot sa loob ng apat na sulok ng ating paaralan, bagkus po ay maging sa ating komunidad na kung saan po ay dapat po ay malutas natin, matulungan po natin kung ano man po yung problema ng ating komunidad. Opo. Ano naman po na, ma'am, yung mga programa na implement po sa ilalim po ng programa na ito? Ayan po, ngayon po ay meron po tayong
goat dispersal na kung saan po ang partner po natin dito ay ang local government of Infanta. Specifically po yung atin pong Office of the Municipal Agriculturist. At sa goat dispersal po, meron po tayong 3 beneficiaries na nagmula po sa Barangay Magsaysay, Barangay Gumian at Barangay Pilaway po. At isa na rin po dito ay nagkaroon din po tayo ng aklat dunong book donation dito po sa ating Infanta po, sa library po ng ating Infanta. At isa na rin po ay yung ginanap po na tree nurturing project at Step Sierra Madre. Ang partner naman po natin dito ay ang DENR at saka po Rotary Club of Infanta. Tree nurturing na yung term natin. Yes ano po. So kumbaga Sir Ricky, ito pong CES parang katumbas siya ng CSR. Oo. Dagdagan ko Kuya RJ, tama yung sinasabi ni Miss Jaxel. Alam mo, bilang isang higher educational institution, hindi lamang ngayon nakafocus ang NQ doon sa academics o sa research o sa kung ano paman. Bagkus kasama na din dito sa pinagtutuunan natin ng pansin Kuya RJ, yung tinatawag nating Community Extension Program, na kung saan ay magkasama po si Miss Judy Ann Atentar at si Jaxel upang pangunahan ng mga programang ito. At malinaw na binanggit po ni Miss Jaxel Avinilla na malapit na rin pong magkaroon ng kabiyak sa kanyang puso. At ang kanyang makakabiyak ay isang kawal. Opo. Bahagi po nito ay meron tayo Kuya RJ mga partners. Nandyan ang Rotary Club of Infanta, nandyan ang Step Sierra Madre, at nandyan yung huli nating MOA signing, Rotary Club of Infanta, at saka Philippine Coast Guard. Marami Kuya RJ, at isa rin sa isang magandang program natin, nag-identify tayo ng mga pamilya ng estudyante natin na nangangailangan ng tulong, additional income. At may na-identify ang ating Community Extension Coordinator, at ito yung naging beneficiary ng ating goat dispersal. At nakipag-MOA na rin tayo sa ating Municipal Agriculturist o OMA para mag-assist sila at magbigay ng mga technical assistance para mas maging sanay yung beneficiaryo kung paano alagaan yung kambing, sapagkat yung kambing po natin merong lahi. Hindi siya native na kumbaga man ay adaptable sa ganitong klase ng klima. So sila ay medyo prone pagka malamig, ay madaling magkasakit, at kinalaunan ay nagiging dahilan sa kanilang dahan-dahang kamatayan. So ngayon, very proud kami doon sa extension program natin, sapagkat ang dami rin nating natutulungan, at binanggit din kanina ni Jaxel kanina, partner din natin yung Rotary Club of Infanta para doon sa tree nurturing project. Tree nurturing in the sense na hindi ito yung traditional na programa na kung saan ay magtatanim, magpipicture, iiwanan. So ngayon po yung tree nurturing project with Rotary Club of Infanta, ito po ay pagkatanim, babantayan, aalagaan, hanggang sa maging isang ganap na matatag na punong kahoy yung atin pong itinanim. At we are very thankful also to the Rotary Club of Infanta and to Mr. Henry Adornado, isang opisyal po ng Department of Environment and Natural Resources, sa kanilang tulong upang mabigyan po ang Rotary ng isang lote o malaking parsela ng lupa doon sa Magsaysay upang ito po yung maging proyekto o lugar na aalagaan at tataniman po ng mga punong kahoy. At nagpapasalamat din ako, banggitin ko na rin Kuya RJ, baka makalimutan ko, guest pala natin last program yung ating finance officer, si Miss Eleni Babiera. At mayroong programa ang NQCI para sa kabatiran ng ating mga estudyante, mga dating estudyante at mga tumigil na estudyante. Nagbibigay po tayo ng malaking diskwento doon sa mga estudyante po natin na tumigil. Na mayroon po silang mga naiwanan po na kailangang bayaran sa eskwelahan. So kung interesado po kayo po ay inibitahan namin na bumisita po sa accounting department upang alamin kung gaano po kalaki yung diskwento na pwede po nating ma-avail
para po makabalik eskwela tayo at makapagtapos at marating natin yung mga pangarap natin. Ito po isang magandang proyekto at programa ng school management at ng atin pong Board of Trustees para po yung mga labis na naapektuhan ng pandemya ay mabigyan po natin ng suporta at tulong pinansyal sa pamamagitan nga po ng pagbibigay ng special discounts. And seeing the trajectory of the newly concluded enrollment ngayong semester na ito. Alam mo Kuya RJ, historically, kahit sa eskwelahan, pag dumating yung second semester, pababa talaga yung enrollment dahil nandyan yung mga tumitigil, yung iba nag-asawa na, yung iba nagtanan. So, ang very common ay nagre-range yan ng mga 18% doon sa total enrollment, yung nagiging decrease. But fortunately, dahil doon sa ginawa nating program, kung hindi ako mali, as of today, parang nasa 3% na lang yung naging kabawasan doon sa compared to the enrollment natin dun sa first semester. And hopefully, ay mabawasan pa itong 4 to 3% dahil meron pang mga pending na nagsisipag-enroll. Nasa 80 pa yata. So kung magkakaganon, Kuya RJ, baka 2 or 1% na lang yung maging diferensya dun sa decrease of enrollment. Kaya dun po sa mga estudyante namin ng NQCI, pwede po kayong bumisita at makipag-ugnayan po kay Miss Elanie Babiera upang ma-avail po natin yung discounts. Kung tayo po ay tumigil, kung tayo po ay tayo po ay graduate na at meron po tayong mga bayarin, makipag-ugnayan po tayo upang masettle na po natin yung mga balances natin. Opo, Salamat, napakagandang programa po nito, Sir Ricky. Kasi binabanggit natin ito sa ating programa at pinapaalam sa ating mga tagapakinig. Hindi lamang para sabihin na, sa NQCI kayo mag-enroll. Hindi ganun yung bastang essence. Kundi sinasabi po natin na mag-enroll kayo, mag-aral kayo, magpatuloy po kayo sa pag-aaral kasi napakalaga ng edukasyon. At ang dami na Kuya RJ na binagong buhay ng NQCI. At alam ito ni Kuya RJ sapagkat si Kuya RJ ay produkto din po ng NQCI. Ang dami na pong pamilya ang binago ng educational institution na ito. Kaya kami ay proud na kami ay bahagi at kami ay pamilya ng NQCI. Kaya sa pamamagitan nito, ito yung nagsisilbi naming motivation para patuloy na harapin ang mga challenges, magsikap, maging matapat sa trabaho, maging matapat sa oras, at pagmalasakitan yung NQCI bilang pagtanaw natin ang utang na loob dun sa mga ninuno natin na nagsikap na matatag at matayo ang NQCI. Sapagkat nung unang panahon, Kuya RJ, talagang mabibilang mo sa mga daliri natin sa kamay at paa yung merong mga opportunities na makapag-aral at makadiretso sa kolehiyo sapagkat kailangan mo pang pumunta sa Metro Manila. So ngayon, nandito na. Abot kamay, affordable, and yet quality naman ang education. Kuya RJ, banggitin ko na rin. Di ko alam kung babanggitin po ito ni Honey Grace pero unahan ko na po siya. Ngayon pong April 4 ay magkakaroon po ng blessing. Iniimbitahan natin si Kuya RJ din dito para masaksihan niya. Blessing po ng bagong senior high school building. Wow. At kasama nito at kasabay po ng program na ito ay yung unveiling po nung mga estudyante natin sa education na nakakuha ng matataas na grado sa licensure examination for teachers. Kabilang na din dito yung mga nakakuha ng rank doon sa LEP exam. So iniimbitahan po namin at si Miss Honey Grace at saka po si Marby officially magko-communicate po doon sa mga family or pamilya po ng atin pong bibigyan ng pagkilala. Yung mga nakakuha ba Kuya RJ ng 88 pataas doon sa licensure examination at doon sa mga nakakuha ng rank doon po sa national examination na ito. Yun. Salamat. Opo. At mabalik tayo Sir Ricky dito po sa CES na tinatalakay natin kanina, Community Extension Service. Parang naging na po pala to, isang department na Kasi dati yung pong mga estudyante nagiging involved sa community sa pamamagitan ng NSTP, CWTS. Pero ngayon parang naging department na siya mismo ng paaralan. Opo. Alam mo Kuya RJ, the very essence of leadership is for a leader to delegate his power and authority to the people na talagang mayroong mga kakayahan at mayroong puso na maglingkod. Kasi ang hirap sa isang leader na lahat ng trabaho
ay nakasentro laang sa iyo. Dahil kung magkakaganoon ay meron kang mapapabayaan o makakaligtaan. So ngayon po, yung lahat ng mga areas na napakahalaga ay ginawa po nating mga departamento at nilagyan po natin ng mga key persons na talagang tututok. Kagaya po dun sa community extension, nandyan po si Judy Ann at saka po si Jexel, na sana sa kanyang pag-aasawa hindi niya mapabayaan po yung kanyang trabaho. Sa usapin po naman ng sports, nandito po si Sir Roniel para matuunan at matutukan po mabuti yung ating usapin po ng palakasan ng mga estudyante. At marami pang iba, yung mga binati kanina ni Roniel, si Miss Jelly Mandani, siya naman po yun sa student discipline. At si Joven Barnedo naman doon sa student affairs natin. Tapos si Kim Azotea, ang idolo ng mga guro dahil sa kanyang very good looking si Kuya Kim, pinsan ni Kim Atienza. Siya po naman ay doon sa mga alumni natin. Sila po yung mga nakatutok. Sa usapin po naman ng academics, meron din po tayong mga tao na nakatutok dyan. Kagaya po ni Sir Lionel Borrello bilang senior high school principal. Nandyan po si Judy Ann sa elementary department, si Honey Grace naman sa secondary, at nandyan naman si Dr. Sanchez sa BSBA, at si Miss Disa Guta para doon sa BS Criminology natin. At sa kabuuan ng academics, nandyan si Dr. Ferdinand C. Lacuata. Yun. Kaya importante po yung pagkakaroon niya ng mga department para sa delegation, saka talagang matututukan po itong mga programs and activities hindi lamang sa loob ng campus kundi sa labas. Kagaya po nitong ating tinatalakay na CES. Ma'am Jexel, ano pa po yung mga upcoming projects po ng NQCI? Ayan po. Isa po sa upcoming event po natin ay ang MOA signing po natin with the Haribon Foundation po. At syempre po yung pinakang highlight po natin is yung Aid for Typhoon Carding Victims in Barangay Bonifacio, Bordeos, Quezon na gaganapin po natin or ikakandak po natin next week. Hopefully kung wala pong maging problema sa ating pong weather or wala pong gale warning. So huli man po, nandito pa rin po kami para tumulong po sa mga taga Bordeos, sa Bordeos po. At see you there po next week po. Opo. Madami tayong mga naging estudyante diyan sa Barangay Bonifacio, Bordeos, Quezon. At ang naging pa siya nga Kuya RJ ng komite at nung atin pong program, kasi pagkatatapos ang typhoon o ang isang disaster, usually ang daming dumarating na tulong. So ang naging pasya namin, doon kami sa bandang huli. Yung halos minsan nakakalimutan na . Kaya naman ngayong darating na linggo, bababa yung ating mga kapamilya at ano pa yung isa? Kapamilya at saka kapuso mula po kapatids mula sa NQCI, bababa po sa Bonifacio para magbigay po ng grocery pack at nandiyan na rin yung ating siyempre pag-inganyo sa mga estudyante natin magpatuloy sa pag-aaral sa pamamagitan ng NQCI. At meron tayong nakahanda na yun nga, grocery pack, mayroon tayong bigas, noodles, mga canned goods at kung ano-ano pa para sa mga kababayan po natin sa Bonifacio. Magkita-kita po kayo sa susunod na linggo. Kasi talagang patuloy pa rin po sa pagbangon yung ating mga kababayan dyan po sa isla, na tinamaan po nung bagyong Karding. Bagaman medyo may katagalan na, pero hindi ganon kabilis, Sir Ricky, yung pagbangon ng ating mga kababayan. Saka nabanggit niya ni Sir Ricky, pagka tumatagal na, nalilimutan na. So ito ay silbing paalala na meron pa rin tayong mga kababayan na kailangan pa rin nating tulungan at suportahan. Oo, meron nga kasabihan Kuya RJ sa English na the next disaster will strike again when the last one has been forgotten. Kaya kami sa bahagi din namin bilang kabataan, sa puso at sa isipan, patuloy pa rin kaming nakikibalikat doon sa mga gawain na may patungkol sa environment o sa kalikasan. Sapagkat wag nating kalimutan na naging biktima rin tayo noong 2004 ng isang kagimbal-gimbal na trahedya na kumitil ng maraming buhay ng ating mga kababayan. Kakapayak pag naaalala. Hindi ko makalimutan, RJ, nung panahong iyon sapagkat
nung naglalakad ako sa kalsada, ang dami kong nakakasalubong na may bit-bit na patay na kapamilya nila at nakuha nila, gusto nilang mabigyan ng disenteng burol. Sana wag natin itong makalimutan at patuloy nating mahalin ang kalikasan, tigilan natin ang walang habas na pagputol ng punong kahoy, tayo magtulong-tulong na magtanim at ibalik natin ang kagandahan ng ating kabundukan. Narinig ko nga po kanina, nabanggit ni Ma'am Jexel, yung Haribon Foundation, magkakaroon po pala kayo ng partnership with them. At alam naman natin, ang Haribon ay advocate ng pangangalaga sa kalikasan. At the same time, yung pagpapalakas din ng kababaihan, lalo na ngayon, Women's Month. Talaga malalakas na mga kababaihan ngayon, Kuya RJ. Overpower na tayo. Mga kalalakihan, Pero dapat din naman, Kuya, mahabang diskusyon. Kaya lang, Kuya RJ, dapat naman tratuhin din natin ito talaga ng patas. Wag naman, not to the extent na mukhang labis naman. Labis naman ang pagtingin sa karapatan at kapangyarihan ng kababaihan. Dapat this is really a delicate issue of equipoise between women and men rights. Mahirap minsan kung i-measure mo dahil sinasabi nila minsan bakit daw pagka matataas na posisyon puro kalalakihan at kakaunti ang mga kababaihan. Sana tingnan din natin minsan, ba't hindi nyo sabihin yung mga hurnal? Di ba? Mas marami naman lalaking hurnal. Ba't hindi nyo isinasama sa kwenta? O pag panahon ng gera, bakit puro lalaki din naman halos ang nandun sa battlefield at kukunti ang kababaihan? Ba't hindi nyo sinasama sa bilang at sinasabi nyo lang ang pag-manager lalaki, hindi babae? So hindi dapat doon sukatin. Manapa at kinikilala din naman natin ang kapangyarihan ng mga, ang dami sa amin puro halos babae ang mga heads po namin. Kung hindi man babae, talaga namang tulong-tulong pa rin. So nandun talaga, sir, yung equality. Alright, tayo pa yung magpapatuloy sa ating programang NQ Mustahan dito pa rin po sa Spirit FM. Marami pa po tayong pag-uusapan. Kasama po ang ating mga panauhin mula po sa Northern Quezon College Incorporated. For the meantime, ay magbibigay daan po muna tayo sa pagpapakilala ng ating istasyon. Gusto mong maging guro, dito ikaw. Sarap kasama simula sa umagi nakikinig na. Best friend natin talaga, Spirit FM. Kumusta mga kabataan? Excited na ba kayo para sa paparating na school year? Kami sa Northern Quezon College Incorporated, NQCI, excited nang makita at mabigyan kayo ng quality education. Kaya naman dinala natin dito sa radyo at Facebook ang ating kumustahan sa programang NQ Mustahan. Maririnig dito sa Spirit FM tuwing Huwebes, alas 11 ng umaga. NQ Mustahan. Kwentuhan at kumustahan sa NQCI. NQ Mustahan. Sa NQCI, pangarap mo ay posible. Patuloy po tayo sa ating programa NQ Mustahan. Kasama nyo pa rin po sa himpilan RJ Caruncho, ganon din po si Sir Ricky Makasaet, Ma'am Jexel Avenilla at Sir Roniel Eranista. Live pa rin po tayo sa Facebook ng Spirit FM Infanta. Nakashare po ito sa page ng Northern Quezon College Incorporated. Kaya kung meron po kayong mga katanungan, mga komento na gustong ipadala sa programa ngayong umaga, feel free na mag-comment po sa ating Facebook Live or mag-PM po sa Spirit FM page or sa NQCI page. Kanina po pinag-usapan natin ang tungkol sa CES o yung pong Community Extension Service. Ngayon po naman dadako tayo sa pampalakasan o yung pong Sports and Athletics Unit. Makakasama po natin si Sir Roniel. Sir, good morning po ulit. Good morning, Kuya RJ. Good morning po ulit sa ating mga tagapakinig.
Ano po itong Sports and Athletics Unit ng NQCI? Ang Sports and Athletics Unit ng NQCI ay ang in charge para mag-organize at mag-implement ng mga sports activities and programs para sa ating mga kabataan. Kasi ang NQCI bilang educational institution, naniniwala tayo dun sa holistic development at bahagi nito yung linangin din yung kanilang aspetong pampalakasan. So naniniwala tayo dun sa mga talento ng mga kabataan natin at nandyan ang Sports and Athletics Unit para sila ay suportahan sa mga pagkakataon na i-represent nila ang NQCI doon sa mga tournament na ginaganap dito sa ating bayan at maging sa mga invitational games na ginaganap din sa mga ibang bayan dito sa Quezon. So idagdag ko na rin, dagdag na function nito yung pag-organize ng team of employees na para suportahan sila sa mga pagkakataon na re-represent naman nila ang NQCI doon sa mga liga na katulad ng inter-office and inter-business. So nitong kamakailan nga lang ay katatapos yung inter-office at pinalad naman tayo na makakuha ng place doon sa liga. Ayun, so congrats doon po sa achievement na yon. So ano pa po yung mga activities ngayon ng inyo pong unit, sir? Okay, currently ay naging active yung ating volleyball team doon sa mga one day invitational league dito sa ating bayan. At saka nitong nakaraan natatandaan ko nagpunta kami ng Lucena para makiparticipate doon sa one day league na ginanap sa Maryhill College. So nagkaroon tayo ng entry ang NQCI doon sa men's and women's volleyball tournament. Okay, at sa pagbalik ng mga estudyante, unti-unti na din namin inihahanda yung mga sport activities and program. Sa katunayan niya, sa susunod na linggo, bagaman at hindi ko pa na-post yung announcement, ay magkakaroon tayo ng selection and tryout sa men's and women's volleyball at saka sa basketball. Okay, pagkatapos nito, sisikapin natin na makapaglatag ng magandang programa or mga training sessions para i-condition sila sa mga paparating panaliga para mas mapaghandaan nila yung pakikipag-compete sa iba't ibang teams dito sa Infanta. May nakikita ka ba, sir, na mas matinding challenge ngayon sa mga practice ng mga athletes natin dahil dumaan nga yung pandemic, hindi masyadong nakapaglaro yung mga kabataan? Okay, kumbaga talagang yung mga kabataan natin ngayon ay matagal na natenggad. Katulad yan nabanggit mo, Kuya RJ, na dahil sa pandemic. So ngayon parang magbabak ulit tayo sa zero. Kaya nga malaking tulong kung magkakaroon tayo ng mga conditioning coach na napag-usapan namin ni Sir Ricky kanina, na may mga prospect kaming coaches na makakatulong para ibalik yung kanilang dating kondisyon at mas pagandahin yung kanilang kondisyon. Pag sinabi po natin, sir, na sports and athletics, ano po ba yung mga sports na kabilang pa dito? Okay. Siyempre unang-una hindi mawawala yung ating basketball, yung ating volleyball, ang table tennis, meron din tayong chess, board games, okay, badminton. Okay. Pero normally ang mga sinasalihan nating liga ay may kinalaman sa basketball at volleyball. Pero open tayo na sumali dun sa mga tournament na katulad na nabanggit ko kanina. Si Sir Crisostomo, yan. Yes. Ang galing yan sa chess. Ang alamat ng chess ng NQCI. Good morning, Sir Crisostomo. Sir Ricky. Madagdag ko lang, Kuya RJ, dun sa mga programs natin or program tungkol sa usaping pangpalakasan. Ito ay isa rin sa talagang pinagtutuunan din natin ang pansin. Dahil naniniwala nga tayo, kagaya ng binanggit ni Sir Toniel, kailangan hindi nawawala yung physical activities ng ating mga kabataan. At before the pandemic, kung naalala ng mga estudyante natin, talagang very active na nagpa-participate ang NQCI sa lahat ng mga sports activities and programs na inilulunsad ng local government unit ng bayan po ng Infanta. At dumating pa nga yung punto na talagang mula damit, short at sapatos nag-provide ang NQCI para sa ating mga atleta. At naniniwala tayo at pagsisikapan natin by next year ay muling manumbalik ang mga ganitong gawain at within this week or probably by next week ay matapos na ni Roniel yung pag-try out yung sa selection process. Pagpili nung talaga mga manlalaro na ilalaban natin sa kompetisyon at kukuha rin tayo ng mga coaches na talagang tutuon
sa pagsasanay ng ating mga estudyante para sa usaping pangpalakasan. Ito yung inaalala ko sir, yung Blue Carabao. Yeah, so yan, tama, Blue Carabao. Opo sir, pwede nyo pa kaming bigyan pala ng dito, mga info paano ba nabuo itong Blue Carabao na to? Kasi nung nasa NQCI po ako, wala pa to eh. Oo, Blue Carabao. Kasi Kuya RJ, nung dumating kami sa NQCI, parang isa sa hinahanap natin, walang coat of arms ang eskwelahan na ma-identify na ito yung NQCI. So meron tayong Ateneo Blue Eagles, meron tayong NU Bulldogs, lahat ng mga colleges and universities meron silang coat of arms na tinatawag. At ang NQCI ay parang wala. So since we are open to suggestions, ang ginawa natin, it is usual practice Kuya RJ sa school na pag may mga ganitong gawain ay laging ito ay ibinubukas natin sa lahat ng pamilya natin sa NQCI. Participatory. So yung sa coat of arms, yung Blue Carabaos, ginawang kompetisyon ito. Sa lahat ng interesado, nag-submit sila ng posibleng maging coat of arms ng NQCI at ito yung nanalo, yung Blue Carabaos. At tamang-tama naman ito ay kumukonekta sa kung ano yung Northern Quezon College Incorporated. Dahil alam natin na ang kalabaw ay simbolo ng tiyaga, ng lakas, ng pagtulong sa magsasaka. So ito talaga ay maliwanag na simbolo ng Northern Quezon College. At ang ating ding lugar dito sa Reyna area ay isang agricultural areas na karaniwan ay palayan na sumisimbolo nga dito ay yung ating kalabaw. Kaya lang ay di para medyo maganda namang pakinggan, ginawa natin Blue Carabaos. Wala namang asul yata ang kalabaw Kulayan na lang. Yun. Kaya Kuya RJ, thankful kami at alam ko na very excited ang mga bata. Talagang tawag nga dito sa Impantay, ay mahit na. At excited sila dun sa mangyayari nating intramurals. Pinaghahandaan na po ito ng ating sports coordinator na si Sir Roniel Iranista at sana'y maging successful ito at ma-meet natin yung objective natin na maging source ito ng enjoyment, ng pag-develop ng ating mga bata. Sabi nga ay effort plus talent is equals skills. So dapat talaga pagsamahin natin ito at sa pamamagitan nito lalabas talaga yung Tagalog na nga sa skills. Kasanayan. At yung kasanayan Kuya RJ nakukuha sa pamamagitan ng proseso. Hindi naman pwedeng tutulog kapag gising mo nandiyan na yung skills mo, yung kasanayan mo. Talagang parang isang ginto na minina idinadaan sa mainit na apoy para lumabas yung kanyang tunay na kagandahan at ang kanyang ningning. At natutuwa din ako sapagkat ang ating studio sa umagang ito ay talaga namang nagniningning sa kagandahan ng mga kasama natin sa umagang ito. Sila ang refleksyon ng tunay na Pilipina, lalo na si Miss Judy Ann Atentar. Talaga namang kulay pa lang niyan, Pilipinang-Pilipina na. Kailan sir, ito pong intrams, possible? Okay. Ang tentative date po natin for intramurals, sinasabi ko pong tentative sapagkat hinihintay po natin yung approval is this coming April 22 hanggang 28. Kumbaga, ang maging opening natin is, ang target nating opening ay Monday, pero yung mauunang Sabado at Linggo ay allotted para sa invitational one-day league. Sisikapin natin na makapag-invite ng iba't ibang school na manggagaling dito sa Metro Reyna, or kung posible makapag-invite din tayo sa Pogi Islands para nun sa mga interested dun sa one-day league natin sa volleyball, men's and women's volleyball. Okay, so magkaiba po yung sa intrams, saka magkaiba pa po yung sa one-day league. Yes po. So pag intrams, ito po ay within the school. Within the school. Ang magiging participant ng intramurals natin ay yung department natin sa BSBA, BSEd, BS Criminology, BEd at saka senior high school. Pero dun sa one-day league, yun yung mga invitations natin. Okay. So yun namang mga updates at details nito makikita natin sa Facebook page ng NQCI. Kaya paki-follow na po yung Facebook page Northern Quezon College Incorporated. Alam mo Kuya RJ, ako sa totoong buhay excited din ako. Hindi ko ma-imagine Kuya RJ ang pagbabalik ng klase
At ang pagkakaroon ng intramurals, knowing that the population of NQCI is almost 4,000, isip-isipin mo, Cordial, magkikita-kita tayong muli. Sabay-sabay na magkikita-kita sa eskwelahan. Sus, ang saya-saya nito, Kuya RJ. Talagang excited kaming lahat. Kaya naman, ang school management with the guidance po ng ating Board of Trustees, talagang kami patuloy na naghahanda. Nandyan, no? Tapos na siguro ngayon o kahapon pa natapos, pinalaki na natin yung parking area natin, Kuya RJ. Dahil ang dami nating estudyante, pag pumasok yung mga motorsiklo, talagang hindi mo na maintindihan sa dami. So ngayon, mas malaki na ang parking areas natin. Meron na tayong tinatawag na sulok ng karunungan na pwedeng puntahan ng mga estudyante natin para doon sila magawa ng kanilang mga homework at iba pang mga school projects. At hopefully, Kuya RJ, ngayong April, actually sa calendar namin May dapat uumpisahan ito. Pero para makahabol tayo bago dumating ang tag-ulan, medyo nakaposisyon na ng maganda. So hopefully by ngayong April maumpisahan na natin yung bagong expansion ng administration building na napakaganda para sa ating mga estudyante. Nandito na yung ating bagong magiging library na mas malaki. Nandito na yung offices ng ating mga academic heads. Nandito yung ating ComLab, yung computer laboratories natin. At marami pang iba. Mayroon din tayong coffee shop dito, Kuya RJ. Para pag inaantok si Honey Grace o kaya si Maricon na medyo parang tumataba na rin. Lagi kasi ito sa bakery. Oo, ang hilig. Tama-tama sir, kasi bakery tsaka kape. Oo, ang hilig niyan duman dun sa bakery nung ate niya. Siguro hindi maiwasan na magkain ng pandibaraha at saka balat lechon. Okay, so ang mag-host po nung One Day League ay ang NQCI, no? So doon gaganapin sa court. Sa ngayon ay sinesettle pa natin, pero hanggat maaari gusto natin sa NQCI para nakita nila yung ganda ng facility ng NQCI. Pero titingnan din natin yung lagay ng panahon dahil iniiwasan naman natin na sa gitna ng paglalaro nila ay bumuhos yung ulan. Yun na nga maganda sanang manood doon sa mga buildings, pepesto ka lang doon. Ayos na ayos. Part ko yung RJ kasi ng school, meron kaming tinatawag na 5-year strategic development plan. At part nito, nung strategic plan na ito, yung ating physical plant and facilities plan for the next 5 to 10 years. And after the completion of the expansion of the so-called administration building, susundan na ito, Kuya RJ, nung ating covered court. Kasi talagang kami sa bahagi namin nakakalungkot din na pag maglalaro yung estudyante natin, kailangan pa nating pumunta sa ibang lugar para doon makapagdaos ng basketball or volleyball, lalo na sa panahon na umuulan. So pagsisikapan natin ito, Kuya RJ, after the completion of the expansion of the administration building, makapagpagawa na rin tayo ng sarili nating covered court para umulan man o umaraw man, pwede tayo sa loob ng NQCI. Wow. At lahat ay posible. Sabi nga dun sa kanta ni Sir Lionel. So may mga update pa po ba, Sir Roniel, tungkol po sa iyong unit sa sports and athletics? Okay, so after ng ating tryouts na nabanggit ko na magaganap ngayon susunod na linggo, sisikapin natin na yun nga, nabanggit ko kanina, na i-condition sila para paghandaan yung mga future invitational games. So magiging aktibo pa rin tayo dun sa mga invitation dito sa Quezon, or hanggat maaari makadayo tayo sa ibang bayan para ma-expose yung mga kabataan natin dun sa ibang environment na sports. Ayan, salamat sir sa mga update na ibinahagi po ninyo mula sa sports and athletics unit ng Northern Quezon College Incorporated. Ang oras po natin 11:47 ng umaga. So meron pa po tayong natitirang 13 minutes para tayo ay makapagkwentuhan. Pero tignan muna natin yung mga nasa comment section ng ating Facebook Live. Si Shane Virey Revillame, merong question dito at naitanong na rin ito nung nakaraan. Kailan po kaya ang start ng face-to-face class? Mamaya i-discuss ni Ma'am Honey Grace. Naka-reserve pala. At batiin din natin si Maria Elena Hamilano. Maraming salamat. And good morning Kuya RJ, good morning NQCI. Shout out kay Sir Lionel na matutulog pala ngayon. Pati sa mga kasama ko sa program heads office kay Dr. Ruben at Ma'am Diza. Oy, Dr. Ruben, belated happy birthday po.
At ganoon din kay Ma'am Nancy at kay Ma'am Leia na kailan na raw kaya papasok sa office kahit kakapanganak pa lang. Also sa aking dear BS Ed Department, kana Sir Dexter, Sir Jess, Sir Dieter, Ma'am Mikay, and Ma'am Roxanne, fighting everyone. Maraming salamat po sa inyo. And ganun din kay EJ De Los Santos, good morning. Kay Mark Ian Soliestre, magandang umaga po and happy listening po sa inyo. Right, so dako naman po tayo ngayon sa mga karagdagan pang announcement mula po sa NQCI sa pamamagitan po ni Ma'am Honey Grace Dig. Ayan, sige po ma'am. Okay, palit muna ng pwesto. Sige po. Ayan, nandito na naman ako sa kahulihang bahagi, Kuya RJ. Magandang umaga po sa ating mga nanonood at nakikinig sa radyo. Okay, para po sa ilang updates sa NQCI, nabanggit na po kanina ni Sir Ricky at Sir Ron and Ma'am Jex yung highlights po ng topic natin ngayong umaga. And para po sa karagdagan pang update ay tungkol po sa Senior High School building na nabanggit po ni Sir. So ito ay isa na namang blessing para sa NQCI. Sabi nga ay last year ang aming theme ay Year of Expansion. So ngayong year ay still expanding ang NQCI. So yan po ay gaganapin sa April 4, 2023. And also, ngayon po ay Thursday. Ang week po na ito, Kuya RJ, ay nakalaan para dun sa mga estudyante na gusto pa pong mag-add ng subject or mag-withdraw, mag-drop ng ilang subjects na na-take na pala nila and mag-shift ng program within NQCI kung gusto po nila. Dahil yun po ang kadalasan po nang na-encounter namin last semester and even before, may mga ilan pong queries about pwede pa po bang mag-drop or kapag po ba nag-drop ay hindi na po namin babayaran yung balance namin o yung remaining balance. Ay yun po ay ngayon po yung period na kapag kayo ay nag-drop, hindi nyo po babayaran yung tuition fee. Pero kapag po after nitong week na ito at kayo po ay officially enrolled na po talaga, yun po ay kahit mag-drop kayo kahit next week or last week ng semester, yun po ay babayaran pa rin po ninyo. So ngayon po, yung mga estudyante natin, particularly yung mga irregular students, ay for your information, until tomorrow po tayo mag-accept ng official adding, changing, and withdrawing of subjects and even shifting courses. Then, for our pre-test and learning module distribution for the second semester of school year 2022-2023, ito po ay next week. On March 20 po, sa Monday, would be our parent and student orientation. So yun po ay before ay ang naging focus lang po namin na i-orient ay students. Pero this time, katulad ng senior high school, we encourage also the presence of the parents of our college students since dapat alam din po nila yung mga areas, yung mga matter na dapat po nilang malaman since ang kanila pong anak ay enrolled sa NQCI. So, also ito ay talagang isa na namang kumbaga ay reason kung bakit dapat ba mag-enroll sa NQCI ang ating mga grade 10 students. So, ngayon po ay magandang balita na ang senior high school po natin ay wala na pong top up. O yung pong tinatawag natin na miscellaneous fee. Beginning this next school year, 2024, ay hindi na po kailangan magbayad ng estudyante nung ating, magkano po ba yung 2,500 na miscellaneous fee. So yun na po ay kapag po kayo graduate ng public school, and even private, sir, meron lang kailangan asikasuhin ay... So ang ibig mong sabihin, Miss Honey Grace, pag galing ako sa grade 10 at mag-grade 11 ako sa Northern Quezon College, wala akong babayaran kahit 5? Yes po sir, wala na pong babayaran ang estudyante. So hindi na atanggalin po natin yung mindset na kapag ayoko po sa NQCI kasi private school. So hindi po, even ang NQCI po, yan po ay tinutulungan din ng ating gobyerno para masuportahan din yung ating mga estudyante na gustong mag-aral sa mga private school katulad po ng NQCI. So Kuya RJ, bigyan ko ng diin yung mga incoming grade 11, kayo po ay malugod naming inaanyayahan na mag-aral at mag-enroll sa Northern Quezon College Senior High School Department sapagkat hindi lang po yung quality, hindi lang po yung
wala po tayong babayaran kahit 5. Ang kagandahan po, Kuya RJ, from senior high school, nandoon yung alignment nung pag-aaral natin na inihahanda tayo doon sa pagtungtong natin sa higher education. So mula doon sa senior high school, pagdating mo doon sa college mo, hindi ka na masyado ring mag-a-adjust sapagkat naihanda ka na ng senior high school pag-akyat mo doon sa college level. And again, I would like to reiterate, Kuya RJ, to our listeners na wala po tayong babayaran kahit 5. Libre doon sa lahat po ng recipient ng government DepEd voucher. Wala po tayong babayaran kahit 5 duling o 5 mulat o 5 dilat. Wala kahit ano po. At sisikapin pa nga po natin ng school management na kahit papaano meron pa tayong maibigay na konting regalo doon sa mga estudyante po natin na mag-enroll sa senior high school department ng NQCI. So hindi po totoo na pag pumunta kayo sa NQCI ay mahal, meron pong babayaran, wala po kahit ano. Malinaw po yun. Sige po, Ma'am Honey Grace. Yan. Pero pag kumain sir sa kantin, may babayaran na. Okay, so ayan, so i-resume ko lang po yung announcement ko doon sa pre-test and distribution ng learning module. Kaugnay nito, Kuya RJ, yung learning delivery system. May isang comment kanina sa ating live na kailan daw po ba ang start ng face-to-face classes. So alam na ng mga bata na meron po tayong face-to-face classes. Siguro ay ito ay nagsagot doon sa survey na may pamilyan po tayo doon na limited face-to-face class. So para po sa kaalaman ng lahat, ang NQCI po ngayong darating na semester, second semester ng school year na ito, magkakaroon na po tayo ng limited face-to-face classes. At ito po ay magaganapin once a week per subject. So at most 3 days pong pupunta ng school ang ating mga estudyante. At most po iyon, so pwedeng 2 days lang din. So 2 days to 3 days po ang kanilang pagpunta personally sa school. So ang atin pong LDS or Learning Delivery System, meron po tayong module pa rin. Meron po tayong limited face-to-face classes. Then distance learning, yun na yung nandun na yung pagmamanage ng bata ng kanyang time wherein may specific schedule pa rin per subject kung kailan siya mag-advanced reading, magkasagot ng mga firming up activities, learning outcome activities, or mag-search online para dun sa mga karagdagang topics sa learning module. Then, meron din po tayong face-to-face confirming examination. So, lahat po ng pre-test natin, written confirming examination po ay face-to-face po gaganapin. Okay, so yun po para po sa ilang announcements. So, abangan po ng mga estudyante sa March 20 po ngayong Monday. Lahat po ng programs iyon, lahat ng college programs ay may orientation po tayo. Kindly include your parents po para alam nila yung kung paano po kayo siniserve ng NQCI. Then also, starting March 21 hanggang March 21, 22, 23, 24, doon po yung ating period for the pre-test and learning module distribution. So don't worry, ang bawat estudyante po ay once lang pupunta ng school next week. Even though 4 days po yung ating period, ayun po ay hati-hati per section. So kindly update na lang po sa ating Facebook page. Maglalagay po kami doon ng room schedule po ulit para alam po ninyo kung saan kayo pupunta. And pakitingnan din po in advance kung ano po yung room number. Saka po yung pangalan ng proctor. Para in case po na magkaroon ng changes sa room assignment or sa proctor ay alam po ninyo kung sino po yung kukontakin at kung saan po kayo pupuntang room or building. Then wag pong mahiyang magtanong sa ating guard, sa atin pong faculty. Ang lahat po ng faculty naman natin ay nakasuot ng uniform and ID. So madali po silang ma-identify sa ating campus. So yan lang po Kuya RJ, thank you. RJ, dagdag ko lang doon sa senior high school, kasi pag sa NQCI tayo nag-aral, mai-enjoy din natin yung lahat ng facilities na mayroon yung college. Nandyan yung we are actually on the last part of the completion of the so-called school management system. Tama? Opo. Yan. Yung school management system natin, Kuya RJ, nasa last part na at aabutan ito sigurado nung susunod na batch ng senior high school na yung mga grades natin, we can view that online. Pati yung mga parents po natin,
Yun nga lang, medyo disadvantage ito sa estudyante kasi hindi na kayo makakapaglihim sa mga parents ninyo kasi yung mga grades ninyo pwedeng ma-access ni nanay doon sa cellphone nila. Tapos, with our new project, magbi-blessing na nga po tayo. May bago tayong building para sa senior high school and hopefully this April ay pwede na nating masimulan yung ating bagong administration building. So magagamit din ng senior high school yung ating bagong library, yung bago nating computer laboratory, at we also have the so-called online catalog sa ating library na pwedeng ma-access ng ating mga senior high school students na kahit nasa bahay pwedeng mag-research o maka-access tayo dun sa library natin. And second, sisikapin din natin, nakalimutan ko na kung anong technical term doon, inaayos din natin yung lahat ng mga connections ng ating Centralized po yung yung centralized. So, Ito po yung nakalimutan. discuss ni Sir Marvin, no? Last time. Yan. So yung ating mga estudyante, makaka-access din sila sa Wi-Fi. So including the senior high school. Kaya sana kita-kits tayo sa NQCI. Ayun, salamat po sa mga updates. Magad lang po Yes, pala ma'am. ako kay RJ. Add ko lang din po pala doon sa pagpapabati. Ibatiin ko lang po pala si Ma'am Irish din. Even though hindi ko siya kasama sa program health office, pero para siyang nandun na rin dahil sa mga updates, particularly po sa grade ng mga bata. So talagang mula last week ata or nung other week pa hanggang ngayon ay siya po dinudumog ng ating mga estudyante. So kindly bear with Ma'am Irish. Hi Ma'am Irish. Hello po. Alright, so sa punto pong ito, hingan natin ng additional messages pa yung mga nakasama po natin. Si Ma'am Jexel, baka may karagdagan pa po bago tayo magtapos sa ating programa. Okay na po si Ma'am. Si Sir Roniel. Sir Marvy Portelo, ang amin pong ICT officer. Morning sir. Sir Ricky, maraming salamat po sa pagsama sa nakalipas na isang oras nating NQ Mustahan dito po sa Spirit FM. Salamat Kuya RJ. Salamat po sa patuloy na sumusubaybay sa ating pong programa. At muli, binabati ko po ang aming mga manggagawa sa Northern Quezon College, ang ating po mga estudyante sa pagtutulong-tulong, tamang pamamahala at tapat na pamamalakad. Nandyan po ang tiyak at tunay po na kaunlaran para sa lahat ng mamamayan. Salamat at magandang umaga. Ayan, maraming salamat po. Nakasama po natin sa ating episode ngayong umaga si Sir Ricky Macasaet, ang school president po ng Northern Quezon College Incorporated. Ganon din si Ma'am Jexel Avenilia, ang CES coordinator. Sir Roniel Eranista, ang sports athletics coordinator. Ganon din si Ma'am Hannah Grace D, ganon, na nagbigay ng announcement para po sa ating mga kabataan. Muli po tayo magkakarinigan sa March 30, 2023. Dahil yung pong first Thursday ng April ay nagkataon pong Holy Week. Kaya sa March 30 po muli tayo. Dito po sa ating programang NQ Mustahan, ako po naman ang inyong lingkod, RJ Caruncho, hanggang sa muli po. Pasukan na naman, senior high school ka na ba? Naghahanap pa rin na magandang school. Hello! Kumusta mga kabataan? Excited na ba kayo para sa paparating na school year? Kami sa Northern Quezon College Incorporated, NQCI, excited nang makita at mabigyan kayo ng quality education. Kaya naman dinala natin dito sa radyo at Facebook ang ating kumustahan sa programang NQ Mustahan. Maririnig dito sa Spirit FM tuwing Huwebes, alas 11 ng umaga. NQ Mustahan. Kwentuhan at kumustahan sa NQCI. NQ Mustahan. The Catholic Media Network, bringing the message of hope through media. The Angelus. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. The angel of the Lord declared unto Mary, and she conceived by the power of the Holy Spirit. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Behold the handmaid of the Lord. Be it done to me according to your word.
full of grace, the Lord is with you.